Sayo sa buntag, nakaplagan sa usa ka kura paroko ang usa ka nilalang nga nagbuyod patay atubangan sa simbahan. Naglibog siya, unsa kadto? Tao nga murag unggoy o unggoy nga murag tao? Mauto nga nagpatabang siya sa police department. Miadto ang mga pulis og ilang nasuta nga walay foul play sa kamatayon sa maong aliwas o orangutang ba to, unsa. Ug miingon ang mga pulis nga to sa pare nga mas maayo nga magpakitabang siya sa health ug sanitation department. Ug mao ni gibuhat sa pare. Ug miadto ang maong department ug sila naka-conclude nga walay public health issue ang involved sa maong sitwasyon. Busa mitambag sila sa pare nga mas maayo nga ang ilang tawgon ang Natural Resources Department. Ug mao kini gibuhat sa pare ug miadto ang maong departamento ug nagkanayon. Padre, sa dili pa namo ni siya ma-dispose of, kinahanglang mangayo gyud ka og permiso sa ato ang local chief executive. Ug dinhi na problema na ang pare. Nganuman kay naa sila diferensya sa mayor. Di sila magkasinabot. Pero wa siya mahimo aron masulbad ang iyang problema, mitawag na lang gid siya. Iyang gituon ang iyang garbo og mitawag sa iyahang mayor. And the politician did not disappoint. Pagkadungog niya sa tingog sa pare, rak-rak dayon siya og mga insulto. O padre, nganong imo pamanggi kong gihasol-hasol ana? Di ba imuha man na pagtulunan si Kagwali ana nga usa sa mga corporal works of mercy mao ang bury the dead. So ilubong nagditso, ngano imo pa jud kong hasol-hasolon ana? Ang pare intawon makigsuonan nagpugong na gyud sa kaugalingon ug muna gyung ampo nga tagaan siya sa hustong tubag sa maong panginsulto ug nagkanayon siya. Mayor, sakto ka. Obligasyon nako ang paglubong sa patay. Pero is OP pod nako nga sa di pa nako ilubong ang patay, ako gyung pahibalon ang iyahang kapamilya, kapuso ug kapatid. Mao nang gitawagan tika. Mga kaigsuonan, ang pamaagi sa Ginoo sa pagharong sa sitwasyon nga gihisgutan sa maayong balita sa atong kaluwasan, nagpakita unsa ka mahinungdanon ang keeping things always in their proper perspective. Kung pagasundo nato kini, sigurado gyud ko nga dili gyud mawani ang tinuoray nga hilisgutan, real issues. Bisag malubog pa ang pagkukabildo mahitungod sa mga contentious issues and controversial concerns. Pananglit, di gyud nato angay kalimtan nga ang context, ang proper perspective sa gisugid sa santos nga ebanghelyo may kalabutan sa nagkagrabe, misamot nga panagsumpaki tali sa punuan sa mga Hudiyo o sa atong Ginoo. So series ni sa mga kaigsuonan, pipila na ka Domingo ang topic mao gyud ni ang conflict between the leaders of the Jews and our Lord. So mo nay proper context, mo nay proper perspective nining atong pamalandong karon. Unang punto, the question about paying taxes had nothing to do with conscience and discernment. It was meant to trap our Lord between the horns of a cunning dilemma. Ang nakanindot lang, kay wala gyud magpalingla ang atong Ginoo sa pamulatik flattery nga iyang nadungog. Kay namatikdan man niya mga kaigsuonan nga naay nagpahipi nga tinalawan og sinigurista nga duwa ang mga Pariseo.
Nganong nakaingon ko niya na? Kay silabon sila'y mangunay pagpangatubang sa atong Ginoo to ask Him about the concern. Sige himo nila. Oy, gipadala raman Hinoo nila ang ilang amateur nga mga followers. Inubanan sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Aron kon magkinaunsa, kon mapildi sa lantugi kintahay, dili sila maoy direktang manglipaghong, kundili ang ilang mga follower. Di ba minaro gyud? Pero kung mapildi po din sa Ginoo, ang Ginoo, mas mosamot kauaw ang Ginoo kami man o gipildi lang siya sa among mga disciples. Wa gani mangunay. So sa ato pa inana, ka-precarious ang sitwasyon sa atong Ginoo in the eyes of the public ni adtong sitwasyon na. Napanglantawan mga kaigsuonan sa atong Ginoo nga kung muuyon siya sa pagbayad og buhis, isipon siya sa mga Hudiyo nga mitolerate sa pagpanlupig sa mga Romanhon daw kung sabo siya. Apan, kung musupak siya sa pagbayad og buhis, katahapan siya sa mga Herodians, sa mga Herodista, nga naghambin di ay siya og mga revolutionary sentiments batok sa Roman Empire. Finding himself between a rock and a hard place, or between the devil and the deep blue sea, our Lord astutely grabbed the bull by the horns when He, borrowing the words of Pope Emeritus Benedict XVI, deftly moved the discussion to a higher plane, gently cautioning against both the politicization of religion and the deification of temporal power. Pagka-bright gyud sa atong Ginoo. Tungod kay ang kwarta nato mga kaigsuonan nagdalaman sa otoridad sa gobyerno, sibo lang nga mobayad ta og buhis. Apan angay og matarong usab nga itugyan nato og balik ngadto sa Dios. All that we have, all that we are, itugyan tanig balik ngadto kaniya. Ngano man kay siya maoy nagbuhat kanato sumala sa iyang panagway og kasamahan. Og siya mao ang nanag-iya sa tanan niining kalibutan, ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Basahan ninyo Psalm 24:1. Kinahanglang tumano nato di ay ang atong mga obligasyon sa political territory nga gimanduan ni adtong naa sa pangagamhanan. Kay nganuman, kay walay otoridad nga dili tinugutan sa kingdom of God. Mao kini gipahimug-atan sa unang pagbasa. Mga kaigsuonan, we dutifully, emphasis dutifully, render to our beloved country and its duly constituted leaders due, emphasis due, respect and loyalty. But joyfully, again, emphasis on joyfully, joyfully give back to our omnipotent God everything. Joyfully give back everything. Mga kaigsunan, ang issue di ay nining atong ebanghelyo karon dili ang separation of church and state. Although murag inana ang dating sa pagpangutana sa mga lampingasan nga mga Pariseo o mga Herodians. Pero dili na mo'y isyu niya. Nakita sa Ginoo ang real issue, ang tinuuray nga hilisgutan. The real issue here is worship. Kinsay angay simbahon. O giklaro sa Ginoo, usaray simbahon ang Dios. Ang mga politiko musakay gyud na sa
tide of public opinion. Musulti gyud na sa gusto natong madungog. Musang naagi tendency nga masimbahon sila nato kaysa Ginoo. Kay ang Ginoo lisod magipangayo nato. He does not say what we want to hear. Munang naay tendency nga masimbahon sa tao ang politicians, ang civil authorities. Ilabi na kon popular kaayo. Unya ang Dios murag ato siyang i-reduce to a political leader nga unpopular. So giklaro sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon, no. We worship God alone. Caesar is no God. He deserves to be respected and to be obeyed for as long as his rule does not trample on the rights of God. So klaro na ha, ang issue dili separation of church and state. Kasagaran mo ni kutloon sa mga kanahan to emphasize the separation of church and state. That concept did not exist, matud pa ni Cardinal Tagle, did not exist at that time. The real issue for the nth time is worship. Kinsay angay simbahon o kinsay na nag-iya sa tanan. Tubag usara ang Dios. Ikaduhang punto mga kaigsuonan. Render to Caesar what belongs to Caesar, and render to God what belongs to God. This apothegm declares that God's claim is greater than the right of any sovereign state. Tinuod mga kaigsuonan, ania kita taliwala sa kalibutan. Apan, dili kita iya sa kalibutan. We are in this world, but we are not of this world. Basahan ninyo, John 17:16. Busa, tungod ni ana, duha ang atong mga katungdanan ni ining kalibutana. Atong tumanon ang atong mga katungdanan as citizens of the world o as subjects of the kingdom of heaven. Ang pagkamaayong lungsuranon dili sukwahi sa pagkamatinud-anong Kristohanon. Apan kun ugaling, kun ugaling mahinabo nga magkabangi ang atong pagnunot sa kagustuhan sa civil authority ug ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, giklaro sa atong Ginoo, obligasyon natong mga matuhuon ang pagpatigbabaw sa kabubuton sa Dios. Acts 5:29. Nganong nakaingon ko niana, obligasyon nato ang pagsupak, rebuke o pag-rectify sa mga ungodly policies, practices, and procedures nga hinimo lamang sa tao. Mga kaigsuonan, matag eleksyon, mupili tag mangulo kanato nga mga sakto, public servants. Take note ha, ang atong gipili, public servants, dili divine messiahs. Busa, dili sila labaw o dili sila makalingkawas sa pag-usisa, scrutiny sa mga mithi sa pagtuo o sa mga sumbanan sa moralidad. So they are not above scrutiny, they are not beyond reproach. Muna mga kaigsuonan nga ginaingon, ang labing tiunay nga pagtamod o pagbulig niadtong naa sa rinda sa pangagamhanan, mao ang atong pagpuyo sa tinuoray gayod sa kinabuhing Kristohanon. Mao ba padring? What's the connection? If we fulfill our Christian duties most sincerely, we end up cooperating with the government as responsible citizens. Klaro na siya. Nganuman, kay inigtuman nato
sa mga kasuguan sa Dios makatunta sa pagkamanggihatagon ngadto sa uban. Nya mao ni gipalutaw sa ikaduhang pagbasa. Mga kaigsuonan, giklaro sa atong Ginoo dinhi atong panagtigom karon, we have to fulfill our obligation to the state. But the Lord also affirms in our gathering today that we have greater obligations to God. Sa ato pa mga kaigsuonan, we do not owe any political power, any temporal authority, any secular leader, any obedience in the pursuit of immoral ways. Kung maghisgot ang Ginoo, no reservation. We worship Him, we obey Him. Pero maghisgot na ta og civil authorities, state, political powers, elected officials, calculated ang atong pagtahod ug pagrespeto nila. Nganong calculated man? Depende kung ilang gi-promote ang common good o ilahang girespetuan ang religious freedom. The moment they trample on the rights of God, we are not obliged to obey them. As a matter of fact, in conscience, we are responsible in rectifying the situation, in correcting them. How? By being responsible electorate once and for all. Mga kaigsuonan, ang atong santos nga ebanghelyo karon wala magbulag, wala maglain sa kalibutanon gikan sa balaanon. Kay gani gipaabot man kita nga mamahimo tang salt of the earth and light of the world. Matthew 5:13 to 16. Ang gitudlo lang sa santos nga ebanghelyo mga kaigsuonan nga di gyud nato kalimtan nga samtang ania ta taliwala sa kalibutan diin anaa ang nagkadaiyang power influences nga nagindigay sa paghaylo ug pag-angkon sa atong kasing-kasing, di gyud ta makalimot nga ang Dios maoy tag-iya sa tanan ug kita iya lamang. We belong to Him alone. Pero dili nato gamiton ang relihiyon sa pagligoy-ligoy sa atong obligasyon ni ining kalibutana as citizens of this country. Di na pwede. That's politicizing religion. Di sad pwede nga atong simbahon ang atong mga leaders nga daw Dios nga di na gyud masayop ug dili angay sawayon, kay that is deification of temporal power. My dear friends, this is the glory and irony of Christian living. Mao kini ang kadungganan ug kasulian sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung unsa ka madilaabon ang atong paghigugma sa Dios, mauusab ang kamadasigon sa atong pagpaningkamot nga ang kalibutan mapahiuyon sa Dios nong pamaagi.